today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog. It's Sunday nga, walang pasok lahat at family day. Wala nga pala kaming gala ngayon, walang ganap. Dito lang kami sa bahay. At dahil nga birthday ko kahapon, marami kaming leftover, kinain na rin namin for breakfast. Magluluto sana ako ng pancake, kaya lang tinamad ako ngayon. Kaya naman si Mr. na lang ang nag-volunteer na mag-prepare ng breakfast. Hindi pa nga nagising yung kambal, si Silas pa lang, kami pa lang tatlo dito sa lamesa. Pagkatapos naming mag-breakfast, agad naman naglinis sa kusina. Pag weekend talaga maswerte ako kasi yung mister ko, tinutulungan ako sa buong bahay sa paglilinis. So meron akong katuwang, hindi lang ako mag-isa. Si mister nga pala ay naglalaba din ng mga labahin namin. Ako naman ay busy sa paglilinis. Inulang ko nga paglinis ng sofa, baka kasi bisitahin kami ng biyanan ko at late na kaming nagising. Nagtupi rin si mister ng mga labahin namin, kahapon pa yan, hindi ko pa natupi. Pagkatapos naglinis ako sa kwarto at nag-change ako ng mga bedsheet. It's the time of the month na naman na maglilipat na naman tayo at magpapalit ng mga sheets at saka mga pillowcase. Ito talagang pinakamabigat na gawain nating mga nanay. Ilang mga nanay, pati na rin mga tatay. Sobrang bigat kasi ng duvet. Sa Pilipinas talaga, sheets lang yung habol namin o yung kumot. Wala talagang ganto. While naglilinis ako sa kwarto, yung mga anak ko naman si Mr. busy din sa paglilinis sa labas. Nagwawalis at nagpupunas ng lamesa. So napakaswerte ko rin sa mga anak ko matulungin. Tinetry na talaga namin yung mga anak namin sa mga gawaing bahay while maliliit pa kasi pag lumaki na yan, may sungay na, hindi na yan makikinig sa'yo. Nagpalitin pala ako ng mga bedsheets sa kwarto ni Silas. Si Ariana at si Georgia naman, busy sa paglilinis ng kwarto nila. Hindi ko na nga pala pinalitan yung bedsheets kasi kapapalit ko lang nung isang araw. Dito naman sa bathroom namin, si Silas at si Mister busy sa pagpupunas ng mga window at saka sa shower namin. So after ko nga palang maglinis ng kwarto, nag-decide kami na maglakad muna. Sobrang ganda kasi ng panahon at sobrang init pa, pero okay lang. Maganda naman pag ganitong maglakad. Pupunta nga pala kami sa isang park dito sa town. Nag-request kasi yung mga bata na gusto nilang lumabas. Malapit lang naman, walking distance lang sa bahay. Yeah! Hold on, Sai! Slow only. Pagkatapos nga pala namin sa park, nagpunta kami dito sa isang bakehouse. Mag-snack muna kami. Bumili nga pala kami ng donut. Si Mister naman, donut din yung kinain. Nagutom yung mga anak ko pagkatapos nilang maglaro sa park. After namin kumain sa bakehouse, naglakad na kami pa uwi. Mag-grocery shopping pa. Alam niyo naman pag weekend, so ito na arangkada na at pupunta na kami sa supermarket. So alam niyo ba dito sa New Zealand at the moment, nag-shortage ata sila ng apple at wala talagang masyadong apple. Ang sabi dahil daw sa bagyo last year. Sobrang mahal din ng watermelon nila. So konti lang palang listahan namin dito, hindi na masyadong marami bibili namin. So naalala ko noon mga bata pa yung mga anak ko, maliliit pa, pag dinadala namin sa supermarket, para talaga kaming naglalaro ng hide and seek. Nahihilo talaga ako kasi takbo ng takbo. Pero ngayon tumutulong na sila sa amin. So pagkatapos nga pala naming mag-grocery, nag-arrange agad ng mga pinamili. So total nga pala naming nabayaran sa grocery namin today is $300 or around 10,000 pesos. So usually talaga yan yung na-spend namin weekly. Ayan yun pag wala kaming binibiling mga karne. Pero pag may karne yan, umaabot kami ng $450 or around 15,500. So napakamahal dito sa New Zealand. Pagkatapos nga pala namin magtupi ng mga damit, nag-dinner na, hapon na pala, hindi namin namalayan. Hindi na nga pala kami nagluto ng hapunan. Meron kasing maraming leftover kahapon sa niluto ko sa birthday. Kailangan naming ubusin. At ayaw namin itong matapon lang. So yung asawa ko ayaw na talagang nagsasayang kami ng mga pagkain. Noon pa daw bata sila, tinetrain na sila ng mga magulang nila. Hindi daw sila nakakatayo ng lamesa kapag hindi nila inuubos yung pagkain nila.
Pagkatapos nga pala naming mag-dinner at maghugas mga pinggan, maglinis ng kitchen, dito naman kami sa garden. Nag-harvest nga pala ako ng mga kamatis, sobrang dami na. So, alam nyo ba malalaki dito yung kamatis nila sa New Zealand? Ka-size ng kamao ko. Meron naman sa Pilipinas atang ganto. Ito nga pala yung heirloom ng mga kamatis. At ito naman ata yung beef steak. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!